na-introduce na sa akin yung beta. Nagustuhan ko yung kulay kasi alam mo yun, striking yung color niya. Yung red niya, sobrang red. Yung blue, sobrang blue. Ibubuga ni babae yung yung kanyang itlog. Ididikit dun sa clay pot. Tapos, para masimilyan yung pupunta pa yung lalaki dun. Sisimilyan niya yun. Kasi ang line breeding, ito yung pag-purify naman. Pero may drawback yan. Inbreeding distress na tinatawag. Papakita ko sa inyo yung mga pictures na noon pa, nung nagsimula ako sa pag-breed ng beta, naglalagay na ako ng lag. Tapos yung mga tank, nilalagyan ko na kung kanino galing na parents. Mahilig tayo sa hayop pero hindi sa kahayupan. Sa mga hayop lang. Diba? Alright mga chong, magandang araw. Chong Tutoy nga po pala, isang beta hobbyist at nagbabalik content creation. Nga pala mga chong, nagkaroon nga po pala tayo ng pagkakataon para mai-content ang magaganap na Beta World Cup this coming February 21 to 23 na handog sa atin ng Beta Enthusiasts of the Philippines. Gaganapin nga pala to sa Quezon City Hall. Isa tong malaking pagkakataon para makilala pa namin yung iba pang beta hobbyists na hindi pa namin namimit. Malay mo, mabisita rin natin yung barracks nila. Balik na tayo sa main video natin for today. Ako nga pala si Moises Austria na taga-Baysa, Quezon City. Ang may hawak ng linyang Yellow Koi, Diamond 8 Beta. Nagsimula ako sa pag-iisda, actually matagal na. Hindi ako bago sa pag-iisda. Nag-introduce sa akin ng fish keeping, yung bayaw ko. Kasi siya ang unang nag-breed. Noon pa, way back 1997. Tapos, dahil that time nanliligaw siya sa ate ko, sa kapatid ko, nagbibigay siya sa akin ng isda noon. Angelfish, tapos yung aquarium na binibigay niya sa akin is yung bowl, yung bilog. Yun. Doon nagsimula yung pag-aalaga ako ng isda. Yun, na-introduce na ako sa fish keeping at the early age. Tapos, nung high school, fast forward na tayo, no? Ang mga naging tropa ko sa hobby ng fish keeping, bago pa yung beta, sinisimulan ko lang sa umpisa. Puro mga breeder. Kasi si Bayaw, breeder siya ng Oscar. Tapos nag-wholesale siya. Tapos yung iba sa shop niya, ganun. Breeder siya ng Oscar. Madami siyang tropa, mga taga PUC. Diyan kasi sa PUC, diyan talaga yung mga breeder ng goldfish. Tapos nagtatambog sila Pampanga. Sinasama niya na ako noon sa mga lugar na yan kasi pag kukuha siya ng stocks niya sa shop, napupuntahan ko na yung mga lugar, nakikita ko na yung mga pond, yung mga tao. Kasi syempre tahimik ka lang, di ka nagsasalita kasi hindi naman ikaw yung buyer, kumbaga. Sinasama lang ako na pumapasyal, ganun. Hanggang sa nahook ako sa cichlids. Simula ako mag-alaga ng Oscar. Tapos nag-alaga ako ng mga imbuna, peacock, mga African cichlids. That time, mga aquarium ko puro malalaki, puro mga 75 gallons na aquarium. Tapos, nagpupunta na ako, di na ako sumasama sa bayaw ko nagsasarili na ako ng lakad. Yung mga dating mga lugar na sinasama niya ako, pumupunta na ako solo para kumuha ng isda na mga gusto ko. Tapos, nag-check ako sa online. Mga naging alaga ko pa noon, yung mga redhead tapaho, kung alam nyo yun. Tapos yung mga electric blue ram, kasi meron ding German blue ram, meron ding Ramirezi, Bolivian ram. Yung mga yan. Kung mga nanonood ngayon, mga nagbibeta, baka hindi pa sila pamilyar doon. Anyways, so yun yung naging background ko sa pag-iisda. Sa shop niya kasi, ganito, sa shop niya, tuwing hapon, alas 4, pupunta ako doon. Hanggang alas 7 na yon. Nakatambay lang ako doon, 3 hours. Puro usapang isda yun. Tapos yung kakakwentuhan mo, breeder ng ganito, may nagbe-breed na ng beta na tropa doon. Yan, yun ang naging kumbaga, libangan ko na mga pet ko. Bukod sa nag-alaga din ako ng mga ibon. Aviary, mini aviary, pero hindi ako tumagal kasi sa aviary, no? Pero nandun yung experience ng breeding.
Tapos nag-breed din ako ng mga aso. Tapos, ano pa ba? Aso, hamster yan. Madami, mga iba-ibang ano. Marami, mahilig tayo sa hayop pero hindi sa kahayupan. Sa mga hayop lang. Diba? Ngayon, yung mga tropa sabi sa akin, ba't di ka mag-try mag-breed ng isda? Sabi ko, gusto ko kasi mag-alaga lang eh. Sabi niya, try mo, enjoy din to. Nung nag-breed na ako ng Oscar, napansin ko kasi yung Oscar kasi, ano yan sila, mga egg layer sila. Ibang-iba yun sa sistema ng pag-breed ng pag-breed ng beta. Ang beta kasi, di ba, nagbababol na sila eh. Binubuga nila sa ibabaw. Sa egg layer, may mga magagaling dyan. Talagang nadadalian lang sila dyan. Pero ako, nahirapan ako sa egg layer, pero bumubuhay naman. Ang problema kasi sa egg layer, may panahon na talaga nag-aamag yung itlog eh. Yung parang may bato o kaya clay pot. Yung babae, magliligawan muna, no? So, pag nagligawan, yung babae maglilay na ng egg, ganyan. Ibubuga ni babae yung yung kanyang itlog, ididikit dun sa clay pot, tapos para masimilya niyo, pupunta pa yung lalaki doon. Sisimilya niya yun. Sisimilya niya, gaganyan na niya, para ma-fertile yung egg. Pansin ko, hindi lahat nagpe-fertile. Tapos yung iba, nag-aamag, inaamag. Ngayon, nililinis naman nila pag may amag kasi tutukain yan eh. Kasi para hindi maawa yung entire population ng itlog, tinatanggal yan. Ang problema, pag yung breeder mo, bad. Makulit na breeder, pag nabisit siya, tutukain niya na lahat eh. Buti na lang yung bayaw ko, magaling sa sa Oscar. Tapos, pumasok na ako sa pag-breed ng sarili kong sa bahay na ginawa ko na German Blue Ram. Sa mga sa mga masasabi kong paborito kong isda. Hanggang ngayon meron akong isda na yun, German Blue Ram. Dito sa aking bahay. Medyo nagsawa sa German Blue Ram. Ganun naman kasi sa hobby ng ng isda. Lilipat-lipat ka lang ng isda pero doon ka pa rin sa pag-iisda. Ewan ko kung nakagigets ng mga nag-aalaga dyan, di ba? Magpa-flower horn ka. After ng 3 years, iba na naman yung alaga mo, hindi na flower horn, di ba? Tapos dumating ang time, bumili ko ng beta. Yan na, dyan na nagsimula. Na-introduce na sa akin yung beta. Nagustuhan ko yung kulay kasi, alam mo yun, striking yung color niya. Yung red niya, sobrang red. Yung blue, sobrang blue. Kaya yung nakita ko sa beta, yung mga gusto kong kulay sa saltwater, makikita mo sa beta. Gusto mo ng dilaw na matingkad na pula, asul. Nasa beta fish. Ang problema ko nun, kaya hindi pa ako ganun masyadong tumutuloy sa pagbebeta that time. Yung lagayan, solo-solo. Hindi pwedeng ng community. Pwede ka mag-community, sorority, puro babae naman. Pag gusto mo ng lalaki, hindi tatagal, magka-crush eh. Alam mo yung mag-ibig sabihin ko na magka-crush, sa una tame sila. Pero di kalaunan, pag meron ng na-form na alpha male, tsaka mga magiging yung dominant na sila sa mga location ng tank, magsasagupaan eh, hindi pwede talaga. Ngayon, syempre, bagong isda, sa matagal mo ng habing pag-iisda, gusto ko maka-acquire ng bagong knowledge sa beta. So, tinatanong ko sa nagbebenta sa akin, paano nyo to inaalagaan? Paano nyo to binibreed? I-explain nila sa akin, ganito yan, nilalagyan namin ng plastic ng yelo sa ibabaw, mag-create ng bubble nest, etc. etc. Yung iba naman, dahon lang ng talisay daw sa ibabaw, pinapalutang. Tapos nanonood din ako, in my own personal way, nag-research ako through YouTube or nagbabasa din sa mga website. So yun, nag-try ako, nag-breed. Multi yun na beta. Nung na-breed ko na, napansin ko, mas madali siyang i-breed kaysa sa pag-breed ng mga dati kong binibreed. Kasi dito, sa beta, hindi katulad ng sa German Blue Ram, sa Angel Fish, sa Oscar, yung mga egg layering, na yung itlog, nilalagay sa bato, sa paso, sa yung batong pangilod. Ang gamit ko kasi nun, pag German Blue Ram, yung batong pangilod eh. Maliit lang siya, bilog. Parang dila-dila na bato, kung alam niyo yung bato na yun. Ganun yung ginagamit ko dun.
Sabi ko dito sa beta, sila gumagawa ng nest. Dito naman sa mga egg layering, ang kadalasan nagiging problema, inaamag nga yung itlog. Tulad nung sinabi ko kanina, ilalagay ni babae yung itlog niya, pupunta si lalaki, sisimilya niya yun para ma-fertile. Sabi ko dito, fertile agad yung egg sa pagyakap pa lang nila. Kasi yung beta, iba nasa isang tao. Yung babae, lahat ng itlog niya na nasa tiyan, unfertile egg. Mape-fertile yun pag bagsak ng mga itlog. Pag niyakap siya, babagsak yan eh. Habang nakayakap yung lalaki, si lalaki, nagre-release na. Nagre-release na ng kanyang specimen para ma-fertilize yung egg na nalalaglag mula dun sa babae. Ganun ang pagpe-fertile doon. Hindi katulad nung sa egg layering, pinifertile ng lalaki. Ilalagyan niya ng kanyang specimen. Sabi ko, mas madaling i-breed pala ito, no? Hindi pa inaamag katulad nung sa mga egg layering. Sa egg layering kasi pag may isa diyang inamag, ang gagawin ng isda na lalaki nagbabantay, tutukain niya yun, kakainin niya yun, yung inamag na yun. Para hindi ma-peste yung buong colony ng egg. Ganun yung ginagawa. Ngayon, pag sobrang dami, nakakainin na lang lahat nung isda yung egg niya pag sobrang dami na nung amag. So, hindi ganun kadali sa betta fish. So, yun, nagustuhan ko na, nag-breed na ako. Nag-decide ako, sabi ko, total, nandito na, binibreed ko na, kumuha na ako ng magandang isda sa Thailand. Bumili ko sa mga seller doon, magandang male, magandang female. Kasi ang katwiran ko, magandang isda, tsaka hindi ganung agandang isda, same lang ng pinapakain, di ba? Lalaki din parehas. Eh di bakit hindi pa maganda na lang yung pakainin mo? Ganun din naman yung trabaho mo sa umaga. Papakain ka pati sa hapon, same lang. O di maganda na yung binili kong isda. So yun, bumili ko doon. Tapos binread ko. Multi. Ngayon napansin ko nung nabreed ko na sila, so nagbigay na ng fry. Ina-expect ko na pares maganda. Ina-expect ko maganda yung mga ibibigay at madami. Mataas yung rate. Pero nakuha ko sa mail, halos 6 pieces lang yung masasabi ko na maganda talaga, form and color. Tapos the rest nung mga mail, okay lang, parang hindi kasing ganda ng mga parents. Sabi ko, alam ko na kung bakit ganun. Tinrace back ko yung mga dating mga usapan sa shop. Tulad nung sinabi ko, sa tambayan nga namin, puro breeder yung mga nandun, yung mga nakahalubilo ko, mga breeder. Yung sinasabi nila yung crossbreeding. Sabi ko, possible, itong isda na to, isa crossbreeding itong nabili ko. Crossbreed yung nangyari. Ang ibig sabihin kasi ng crossbreeding, okay, anyway, ganito itatakil ko kasi ang crossbreeding, explain ko sa inyo. Explain ko rin sa inyo yung line breeding kasi madaming technique yan na ginagamit. Hindi lang sa pag-iisda, even in different agriculture, even in different animals in agriculture system. Crossbreeding, line breeding, inbreeding, tapos may outcross. Hindi to galing sa akin, okay? Hindi ako yung tipo na, inaral mo lang yung agabi, binasa mo lang yung kanina eh. Hindi po, matagal ko na po itong ginagawa. Papakita ko sa inyo yung mga pictures na noon pa, nung nagsimula ako sa pagbe-breed ng beta, naglalagay na ako ng lag. Nilalag ko na yan. Tapos yung mga tank, nilalagyan ko na kung kanino galing na parents. Kung sino yung naging tatay, sino yung naging nanay. Tapos yung anak, yung paglalagyan niyan, may nakalagay na tag kung kanino siya galing. Okay, mamaya i-explain ko lang yung crossbreeding. Sabi ko nga, naisip ko, baka yung nakuha ko isa crossbreed. Ibig sabihin ng crossbreeding, dalawang specimen o dalawang isda, galing sa magkakaibang breeder. Malamang baka yung kinunan ko, kumukuha lang din siya ng isda doon sa Thailand. Possible yon.
So, yung pinanggalingan nung nabili ko, galing sa magkakaibang breeder. So, ibig sabihin, hindi sila galing sa isang family tree ng isang sa A. Family tree ng A, beta. Si family tree ng B, beta. So, nung binread ko sila dito, crossbreed yun. Kasi hindi sila mag-anak. Although pareho silang multi. Pero magka-separate sila ng lahing pinanggalingan ng family tree. So, pag sa crossbreed kasi, ano yan, kahit basahin nyo yan sa, dati kasi nasa libro, ngayon, siyempre, online na, website, ganyan. Yan yung ano, yung pagpapatibay ng isang lahi laban sa mga sakit at paggawa ng bagong line. Eh, hindi naman yun yung gusto kong mangyari na gumawa ng bagong line. So, ang gusto ko kasi noon, tinatarget ko, makakuha talaga ng isang solid na linyada na galing sa line breeding. Ang line breeding naman, ito yung dalawang specimen, male and female, na galing sa isang colony, galing sa isang family tree. Halimbawa, si female A, tapos si male B, magpinsan sila. Galing sila sa, ang parents ni B, at ang parents ni A, magkapatid. So, silang dalawa ay magpinsan. So, ibig sabihin, sila ay galing sa isang linyada. So, yun yung line breeding. Yun yung gusto kong mangyari sa breeding ko noon. Kasi ang line breeding, ito yung pag-purify naman. Pag-purify ng isang linyada sa kanyang mga katangian ng itsura. Diba, sa color, sa eyes, sa size, yan yung pinupurify doon. Pero may drawback yan. Merong drawback kasi yan eh. Merong inbreeding distress na tinatawag. Ito baka kasi isipin nyo, etong mga pinagsasabi ko dito, sa akin galing, no? Matagal ko na itong ina-apply. At matagal ko nang ginagawa. Kumbaga, naka-by the book ito. Kumbaga, binasa ko to at ginawa ko, in-apply ko sa akin noon pa. Ito yung basahin na lang natin para hindi nyo sabihin na, hindi, sa'yo lang galing yan, gano'n, no? Line breeding is a breeding method that involves mating closely related animals to preserve desirable traits. Okay? Breeders chose mates based on their relation to a superior ancestor. The goal is to pass on desirable trait. Gusto mong maipasa kung ano yung itsura nung mga magulang. Dahil sa akin, yellow koy ako, gusto kong maipasa kung ano yung itsura nung unang naging yellow koy na hinawaan ko dito. Kasi pure pinchong line yun. Kaya pumasok ako sa line breeding gamit ang method na inbreeding. Okay, nasa inbreeding na tayo Gamit yung method na inbreeding. Kasi sa line breeding, meron pang tinatawag na technique na outcross. Yung outcross na sinasabi, ito yung pang second cousin. Okay. Ang inbreeding hanggang first cousin. Pag second cousin, outcross yun. Pero yun ay naka-line. Family tree pa rin nung gagamitin mo. Doon pa rin siya galing na lahi. Kumbaga, talagang yun pa rin yung dugo, yung DNA na ginagamit mo. Pero malayo na siyang kamag-anak. Yun yung outcross. Marami kasing gumagamit ng salitang, outcross mo, bumili ka kay Hindi na po yun outcross. Yun po ay crossbreeding. Kinocross mo na yun. Yung lahi na yun, talagang hindi yun ancestors. Hindi yun galing sa hindi yun galing sa dugo na ginagamit mo ngayon. Nagpapasok ka ng bago. Po yun? Crossbreed po yun. Ngayon, pumasok na ako sa inbreeding. Kasi nga, bumili ako nung yellow koy, isang pair. Ngayon, sabi ko, para ito ma-purify, kailangan kong gamitan to ng inbreeding. Kasi wala naman, no choice ka eh. Anak yun ang nag-iisang galing sa
sa Vietnam. Yung binili sa Vietnam na paanak. So, nung nagkaanak, kumuha ako. Madami din namang nakakuha doon. Madaming nakapag-avail, tsaka nakapag-breed nun. Isa din ako sa, yun nga, sa naka-avail. Isang pair lang, isang pair lang. Ngayon, binread ko siya gamit ang technique na na inbreeding. Nung na-inbreed ko na sila, nagbigay sila, chinek ko kagad yung dami nung mabubuhay na isda. Okay, eto. Bakit ko chinek kung gaano kadami yung mabubuhay na fry? Kasi po sa inbreeding, may drawback po yan. Tulad nung sinabi ko kanina, may drawback yan. Humihina po ang fertilization. Humihina ang fertilization sa inbreeding. Pangalawa dyan, pag humina ang fertilization, may mapapansin ka din na nagkakaroon ng deformities. So kung gusto mong masigurado na mababa ang rate ng deformities mo, check mo kagad yung fertilization. Nung napaeg ko, ito po hindi po yan sa akin galing, lilinawin ko lang po ulit, lilinawin ko lang. Matagal ko na po itong ginagawa. Ito po ay galing sa libro, sa mga author na nagsulat about sa agriculture. Ngayon, so sige, move forward tayo. Para lang po malinaw, hindi po natin to imbento. So yun, chinek ko kagad yung fertilization. Goods yung fertilization kasi ang daming napisang itlog. So, talagang ang dami. So, ibig sabihin, hindi pa nagkikick in yung mga deformities. Hindi nagkikick in yung tinatawag na inbreeding distress. Hindi pa nagkikick in yun. So, yun yung F1, pang F1 ko. Sabi ko, okay pa to i-inbreed pa ng F2. Ngayon, ito po naglalagay po ako ng tag. Pag ako po nag-breed ng beta, hindi po basta yung pili lang ako ng pili. Hindi po ganun. Ito pinakamagandang babae, ito pinakamagandang lalaki. Pagsamahin na, bang, hindi po ganun. May proseso po ako. Ito po yung ito po yung unang fry. Ayan, ginamit ko po kagad sila, kung mapapansin nyo po, puro dilaw at napakagandang dilaw nila. Ang titingkad. I-upload natin yan, Master. Sige. May mga nakalagay sa tank, PCN1, PCN2, PCN3, hanggang PCN6. Kasi 6 pairs to kagad dun sa anak. Hindi kagad ako nagbenta. Kasi dito sa pag-iisda ko, hindi to tungkol sa pera-pera lang. Talagang nag-aalaga ako way back before. Alam naman yan ng mga buyer. Pag sinabi ko sa kanila na hindi ko yan binibenta, hindi ko talaga binibenta. So yun, naglalagay ako ng tag para malaman ko kung kanino galing. Magulang, yung susunod na generation. Tapos, kung sino ang naging lolo nung mga bagong fry ko. Doon, kailangan ko mag-observe yung rate na tinatawag. Dito, nung naikasa ko na tong mga to, tong 6 na to, tiningnan ko kagad kung sino sa kanila uli yung mga madaming na-fertile na egg. Ngayon, i-out ko doon, hindi ko bubuhayin yung mga fry na konti yung na-fertile. Madaming egg, konti yung na-fertile. Hindi ko bubuhayin yun. Kasi sigurado na yun na yung distress na tinatawag, distress in breeding na yun. Ngayon, possible kasi yun, magbigay na sa akin ng mga deformities. Ang kukunin ko lang doon, yung hindi pa. Yung madami pa rin pinipisa. So, kumuha na naman ako doon. Sa mga sumunod na generation. So, 3rd generation na ako. Kasi first, second to. Yung first ko, yung unang dumating. Second, etong 6. Tapos yung third, yung mga naging anak nila. Doon, naglalagay pa rin ako ng mga tag. Makikita nyo dyan mamaya pag bumiko tayo sa mga tangko, may mga luma pa rin tag, di ko na natanggal. May mga nakasulat. Para malaman ko kung hanggang saan yung itatagal ng inbreeding. Napansin ko dito sa beta, mabagal yung distress. Umaabot hanggang F4. Siguro parang sa isda, ganun din eh. Kasi sa German Blue Ram, sa F4 doon may mga lumabas, pero mababa pa ang rate. Ngayon, habang nag-i-inbreed ako, patingkad yung kulay ng pagkadilaw. At grabe yung mga nagiging,
color pattern. Talagang pag nakita mo yung pattern sa Vietnam nila Pinchong, NGK, makikita mo na halos same na same. Nag-infuse na ako, kumuha ako ng pang-infuse ko doon sa pinanggalingan ng isda. Hindi ako pwedeng kumuha sa iba kasi focus ako sa line breeding. Ang pinang-infuse ko, yung doon pa rin manggagaling. Para yung karga ng isda ko na matitingkad na pagkadilaw, tsaka yung karga ng isda niya doon, hindi magsha-shuffle. May DNA shuffling kasi na sinasabi. Ngayon, pag nag-DNA shuffling kasi baka masira. Medyo lalabo yung yung pagka-yellow. Kaya yun, nung October ata yun, October, o maybe October nga, dumating yung pang-infuse ko, galing dun sa mismong farm, in-import ko kay Pinchong, kay NGK. Tsaka, kumuha na rin pala ako ng isang pair ng red copper koi niya. Ngayon, yun nga, anyway, yung red koi napabuga ko na. Nakakaisang buga na. Madami naman binigay. Yun, next na mass breeding yun. So yun, ginamit ko na yung yung pang-infuse ko, binread ko na, success na. So, marami na namang pwedeng magamit na pang-infuse sa existing old ancestor genes na hawak ko kasi pang-apat na sila. So yung line magtutuloy-tuloy to, tas yung line na binigay sa akin nung sumunod madaming mga anak na galing sa infuse. Ang kahalagahan kasi ng pag-i-infuse para mapanatili mo kung ano yung gusto mong traits, physical appearance nung line na binibreed mo. Kasi kung hindi mo gagawin yun, tapos nanatili ka lang na yun lang ang ginamit mo, yung nasa sayo, dadating yung time, kung ilang salin pang saling lahi pa, papangit na rin yung line na hawak mo pag di ka nag-infuse. Kaya yung kung mapapansin nyo, kahit sa mga nag-iibon, para lalo na sa African, kasi nag-African lovers din ako, para mapapula nila yung ulo, nag-i-inbreed dyan sila. Yung dalawang magulang na pula ulo, so mga anak yun. Yung anak nun, ibabalik yun sa tatay, o ibabalik yun sa nanay. Pag nanganak uli yun yung inbreed nun, lalong mas mapula ulo nun. Madaming gumagamit ng inbreeding, pero yun nga, sinasabi ko, may drawback yan. Napansin ko nga lang dito sa beta, sa pang-apat na salinlahi ng pag-i-inbreed, siblings to siblings yun, male and female is magkapatid. Sa pang-apat ko nakita na humina na yung fertilization. Kaya nag-infuse na ako. Yung infusing eto pakita ko sa inyo Kasi baka sabihin nyo, invento. Ayoko nung sabing nagagaling-galingan. Gusto ko lang po i-share yung kung ano po yung ina-apply ko at totoong ginagawa ko sa aking pag-breed. Ayan po. Infusing is a breeding technique that involves introducing new traits to a weak strain of organism. Kumbaga, ini-infuse mo sa nanghihina ng lumang organism o lumang specimen, lumang animals. Papasok ka doon para mapanatili mo yung dating kagandahan nun. Pero yung pinang-i-infuse ko, malayo nilang kamag-anak. Kamag-anak sa linya, doon pa rin galing sa linya, sa family tree, pero ito ay second cousin, third cousin, fourth cousin. O kaya, pang-apo na sa tuhod, ganun. Nagaling ng Vietnam, line pa rin ng Pinchong. Kaya napanatili ko na hanggang ngayon, nakailang breed ako, ang lumalabas sa akin, talagang mga matitingkad na pagkadilaw at maayos pa rin yung form. Dito tayo sa breederan. Dito papakita ko sa iyo yung mga sinasabi ko kanina na mga tank na nilalagay ko yung mga tag sa mga tank. Para malaman ko kung kanino galing na parent, sino yung naging nanay, sino yung naging tatay. Ito yung kasama to. Kasama to. Itong mga to, mga nakajaring ko to kasi sa baso, wala na akong mga pwestuhan.
Lahat ng tank ko dito is occupied na. Madaming kang lalaki ngayon na nakuha. Napakadaming lalaki kasi nga, yung nagse-select din kasi ko kung sino yung lahi, parents, na nagbibigay ng madaming lalaki. Doon ako kumukuha ng babae sa ginagawa kong sistema. Yung sinasabi ko kaninang naglalagay ako ng mga tag para matandaan ko yung line breeding na ginagawa ko. Ito yung mga yon. Ito yung bago ngayon. Pero yung mga dati pa, ayan po, PCN2 pa. PCN2, PCN11, tapos ayan pa ako. Yung mga ito kasi mga tank na to, galing to kay Papa B, mga bago. Nakita ko kanina, ito yan. Ito ba yung sinasabi mo kasi XR2? XR2. TX1, DK2. Ano mga meaning yan? Actually, code ko lang yan. Walang abbreviation. Okay. Kumbaga, yun lang yung naisip kong, ito nga lagay ko, sulat ko dito. Para pantanda. Puro ganyan ang ginagawa ko. Para natin-trace ko kung kanino galing. So kasi, ito talaga yung diskarte talaga ng isang breeder na ano. Kaya kung mapapansin mo, yung DK2, ito yun, napakarami, no? Ang dami. Ito yung batch niya. Ito yung batch na yun. Ng DK2 na to. DK2, oo. Ng DK2. Pinagsama ko to, galing to sa dalawang breeder. Pinagsama ko. Pero ang dami talaga nila na lalaki. Yung buong sa likuan mo, yung buong rack mo yan, halos 80% niyan DK2 na lalaki na nag-molt. Tapos meron pa dito, meron pa sa taas. Isipin mo bakit ganun. Yun yung pamamaraan na ginawa ko, na kinikwento ko sa inyo kanina, yung naglalagay ako ng tag. Kasi bukod sa paglalagay ko ng tag, tinatandaan ko kung sino yung mga breeder na nagbibigay ng napakaraming lalaki. Tapos yung sa molting, sa mga newbie, no, yung mga gustong malaman yung sa molting, pero na dun sa mga dati nang nagbibreed. May dalawang klase kasi ng molting, mga tol, lalo na sa mga newbie. Yung isang klase ng molting, ito yung totally mawawash out yung buong kulay. Yung kulay kasi, di ba, ganito? Kulay blue. Yan, kulay blue. Normal na yung ganyang kulay. Buo, blue lang. Tapos yung iba naman, copper lang. Ngayon, mababakbak. Talagang totally selo. Pakita nga ako. Bigyan mo nga ako ng sample dyan, bro. Ito, ganito, total selo. Ayan, di ba, total selo. Yan yung isang molting na tinatawag. Pagsiselo muna, tapos ang next niyan is ganito. Tutubuan na ng tuldok-tuldok. Dilaw, dahil yellow ko ito, tutubuan na ng itim-itim, tsaka dilaw-dilaw. Yan yung isang klase ng molting, mabubura, wash out. Pero may isang molting pa, yung hindi siya magseselo, pero nagpapalit siya ng kulay. Kaya kung gustong i-explain to, para matulungan ko din yung mga newbie, na wag kaagad kayo nagtatapon ng kal. Wag kaagad kayo tatanggal ng mga gantong kulay, naiinip kayo, 2 buwan na, di pa nagsiselo para mag-transition sa color. Kasi ang isang molting ganito, habang nagpapalit siya ng kulay, sumasabay na lumalabas yung dilaw. Nakikita mo yan, sumasabay lumalabas na rin yung dilaw niya sa kanyang anal, pero hindi siya nagselo, kulay blue pa rin siya at puti. Di ba? Ayun yun. Kung tinapong ko na to, edi wala na to. Diba? Sayang yun. Sayang yung ganung mga isda. Sayang. Matagal talaga ang molting stage ng mga koi tsaka multi. Napansin ko kasi galing din nga ako sa multi, yun yung una kong brinid, may katagalan. Pero yung katagalan pwedeng mabawasan ng konti sa paggamit nga ng talisay. Siyempre, wala nang iba. Ako hindi ako gumagamit kasi ng mga iba pang patak sa kulay. Talisay lang ako, yung mga dahon na pinupulot ko lang. Sa tagal mo na nagyayelo koi, gano'ng katagal siya para bago lumabas yung talagang kulay na talaga siya? Sa 1.5 meron na ako. 1.5 months. Meron na? Oo, meron na. May makikita ka ng mga mauuna. Yun yung selo, tapos may tuldok na dilaw, tsaka itim. Yun. Para tandaan na yun na... pag may lumabas ng ganun sa 1.5 to 1.6 months, sunod-sunod na yun. Pag tungtong ng 2 months, mag-ready ka na ng mga panjaring.
2 months Oh, talaga. pero mabubuo yung total na full colored na full body, all pins and body, may kulay, medyo may katagalan yun. Aabot ka ng 4 months to 4.5. Kasi sa 3.5 months, mayroon pang part na may selo, ganun. Mga maliliit na part, may portion ng selo pa yung dulo ng anal, taas ng dorsal, ganun. Yung buo na mabubuo talaga, full color yellow, tas black, tas irid, aabot ng 4.5. Ito, iisa lang ang fairness ng lahat ng to or hindi? Hindi, iisa ang nito, iisa ang lolo. Yung unang-unang dumating sa Thailand, na breed niya, kumuha ako ng isang pair, brinid ko. Tapos, nung na-breed ko, yung PCN1, PCN2 na pinakita akong pictures kanina, na 6 yon. Nung brinid ko yun, inbreed, kasi magkakapatid yun. Nung nag-inbreed yun, nung lumabas, F2, pang F2 yon. Kasi yung una, yung tatay nun, tapos sila F2, nag-F3 ako uli. Na-inbreed uli yun, magkakapatid uli yun, galing na naman sa kanila yun. Tapos ngayon, nagpasok ako ng infuse, nung meron na akong mga nakitang unfertile na egg, tapos konti na yung fertilization, konti na yung pinipisa, nag-infuse na ako, kumuha na ako kay Pinchong sa Vietnam ng pang-infuse ko. Para mapanatili ko yung ganda ng coloration, habang pinatitibay ko uli yung bloodline laban sa mga sakit na tinatawag na inbreeding distress, para malabanan ko yung inbreeding distress, kasi by the book yun yung sinasabi talaga at ginagawa sa agriculture. Nandito yung mga mga lumang breeder na naiwan pa sa akin. Pero ilan lang to? 1, 2, 3, 4, 5. Ano dyan yung breeder ng nung nandun? 6 lang to. Ito. Ito. Tapos ito, di ba, pinakita ko sa ito. Oo. Ito yung nag-prints ng International 2024. Kung mapapansin mo, meron ako dito na walang ganong black. Pero tingnan mo yung form niya, napaka-solid ng form na ito. Dilaw na dilaw, ano? Dilaw na dilaw lang. Bakit ako nag-iiwan ng ganyan? Iniiwan ko yan kasi pag meron ako nakitang female na yung sinasabi ko kanina, maganda magbigay ng lalaking pry, madaming lalaking pry. Pag siya mas madaming itim, hahanapan ko siya ng male na mas maraming dilaw. Okay. Ganun talaga literal ginagawa ko. Okay. Talagang same pa rin talaga ng procedure din pala ng ibang nagbibreed. Talagang hahanapan ko siya ng mas maraming dilaw. Pag yung babae, mas maraming opposite talaga ng combination para maglabas siya ng magandang combination. Lalo na kung yung babae, madaming binibigay na male na pry. Kasi yun ang usually ginagamit ko, kaya madami kong produce. Ito naman, lalaking puro itim, mas madaming itim kaysa sa dilaw. Pag nakakita naman ako ng babaeng mas madaming dilaw, kulang sa itim, ito naman yung ikakasa ko dun. Hanggat buhay ito. Ngayon, syempre, dahil madami na ito, puro yellow koy, sa baba, yellow koy, mapapalitan na siya ng next generation. Maghahanap uli ako ng ganyan. So, itong 6 na breeder na to, mag-retiro, next na sila. So, dito mo talaga nilalagay yung talagang aspiring breeder? Kasi pag sa umaga, pag baba ako, diretso na ako dito. Ito ang unang-unang spot. Ito yung unang-unang spot. Ito ang unang-unang tinicheck mo lagi. Ito yung kasi unang-unang. nandito lahat ng aspiring breeder para sa baba. Tapos next na ako sa baba. Okay. So talagang nila, no? Kahit may edad na. Oo, may edad na to. Taon na yan, di ba? May isang taon na itong isa na to. Meron na to, ito. Ito, dalawa, meron na to. Tsaka itong nag-international, Prince pa siya noon, last year pa ito eh. Yan yung nag-praise. May mga edad na talaga to. Kaya pag sinasabi ko dun sa mga nagchat-chat, wala na po akong pang-out. Talagang wala, kasi isipin nyo po, ang full malted ko lang po dito, 6 na lang ho. Talagang mabilis maubos yung yellow. Ito lahat yan, puro pa-molting pa lang, kakagaring lang. Yan, kaya sila talagang last pag na to. Kumbaga tawagin last pag na to. Outform na yan kasi breeder na yan eh. Outform na to. Alright mga chong, na-itor ko na kayo sa barracks ko. Ito naman yung time na papakita ko lang yung medyo munting maipagmamalaki. Munting lang kasi hindi naman ako ganun talaga katulad ng sa iba. Yung mga trophy na acquire ko sa ilang pag-i-entry. Kasi hindi ako ganong pumupokus sa totoo lang, di ako ganong pumupokus sa pag-show. Kumbaga, nagbibigay lang ako ng suporta pag meron akong
may entry, ganyan. Pero kung wala, talagang wala akong entry, ganun. Kumbaga, kung meron lang. Kaya, di ako masyadong naka-DN sa paglalaro. Kaya kung minsan, wala akong entry sa mga ilang mga show na dumadaan. Kasi ang talagang aking pinagtutuunan, nakita nyo naman kung gaano ako kabusisi sa pag-breed. Breeding talaga. Ito yung ito muna. International to. Ito muna. Nakikinom kasi ako. Ito yung unang-unang trophy. Ito yung unang-unang trophy na nakuha ko. 2023 ako nagsimulang maglaro eh. Pero hindi yun yung breeding ko. Breeding matagal na. Yung laro, yun nga yung kwento ko kanina, napunta nga ako kila Papa B. Nauna yung pagbebeta ko. Ito yung unang-una, nag-prints kagad ako. Nung nakuha ko nga ito, sabi ni Papa B, buti pa to, kakasali lang nung nakaraang linggo, prints agad ngayon. Own breed ko to, own breed. Kumbaga, sariling breed kagad na napaprints ko. Tapos... Ulitin nga natin yan, bro. Ulitin nga natin. Nakailang kasi kung natawa ko kanina. Sige. Ulitin mo yung pagdampot. Okay, ready? Yung umpisa. Okay, ready? Na 3, 2, 1, go! Ito yung unang trophy na nakuha ko sa show. Junior Prince of Candy. Nung time na yun, meron pang candy na category. BEP to, BEP. Las Piñas ginanap. Own breed ko to, sarili ko ng breed noon na nakuha ko yung trophy. Tapos kakasali ko lang din noon, kaya di ko makalimutan, sabi sa akin ni Papa B. Kakasali lang nito, sabi niya gano'n, kakasali lang nito. Nung nakaraang linggo ngayon, may trophy kaagad. Yun. Kaya hindi ko yan, pinawawalang bala, tinatabi ko yan. Tapos, mga sumunod na international kaagad ako noon, own breed ko din to. Ito, IBC, Prince of Iridescent Koi Base Pansy to. Ginanap to sa Robinson General Trias, Cavite. Own breed din to na naapag-prints ako sa international. Unang international ko to. Sa Koi. Tapos, 2024, nakapag-prints uli ako, international uli, own breed ko uli. Ito yung kanina, yung matanda ko ng breeder doon na nag-split na nga siya, na-deform na yung form niya sa katandaan. World Beta Congress, IBC, Iridescent Koi Base Pansy. Yellow Koi. Kaya itong mga to, tinatabi ko. Kasi konti lang naman yung trophy ko. Actually, merong iba bang mga trophy kasi sa sobrang liliit. Di ko na dinispatch ako na lang. Tapos, nakapag-king ako, King of AOC, sa Playing in the Rain, sa Pateros. Ito yung nag-prints muna, Galaxy Base, tapos, nag-King of AOC. Sa Pateros to. Yun. Tapos, ito lang, nung nakaraan lang to, Bloody Play o CB. Tapos, ito, Galaxy First Place Junior. Tapos, yung ibang trophy kasi sa sobrang liliit, alam naman natin yung minsan makaka-receive tayo, first place ka, pero yung trophy, ganyan kaliliit. Pag mga ganun, hindi ka na sinasama. Alright mga chong, natapos na naman yung isang episode natin ngayong araw. Maraming salamat Chong Moises. Thank you din, Chong. Diamond 8 Beta. Thank you. Facebook account, Diamond 8 Beta. Anyway, para makakontak ka nila bro. Yung page, Diamond 8 Beta. Tapos yung Facebook account is Diamond Beta. Ang nangyari kasi noon, sa Facebook page, pwede kang gumawa ng pangalan na gusto mo. Sa Facebook account, pangalan ng tao tsaka apelyido. Yung 8 hindi tinatanggap. Pero ang totoo kong pangalan ng beta ko, Diamond 8. Diamond 8 Beta. Yun nga rin ang pagkakala ko. It happens lang na hindi tinatanggap yung 8 kasi apelyido tsaka yung 8 alam nung Maraming salamat bro. Boss, thank you din boss. Thank you. Marami siguradong maliliwanagan sa vlog mo. Sana nga. Hindi ko na kailangan. Iwa ka talaga pare. Napapatango na ako sa iyo kanina pa. Beta 8. Hey, sorry. Beta 8. Diamond 8 Beta. Chong, maraming salamat ulit. Thank you. Tayo. Gugutom na ako, pre.